So ito nga po pala lahat ng mga nakuha namin sa pangingilaw sa dagat. Lahat nga ng mapapakinabangan ay kinuha na namin para naman may maulam kami pag uwi ng bahay. Mga shell at isdang danggit nga ho ang mga nakuha namin at may maliit din na pugita. Kapag masipag ka talaga hindi ka na magkakaproblema ng pangulam basta marunong ka lang. Kaya tara samahan nyo kami sa adventure na ito. So kasama ko pala dito yung kuya ko, si Brad Jojo at Pastor. Subali kaming 5 ang magsamang mangisda sa dagat. Tricycle ni Pastor yung sinakyan namin para makarating kami sa Gasa. Speaking of Gasa, ito po yung area ng dagat na malaki ang low tide na kung saan marami ang nagpupunta dito para mangisda. Lahat ng isda ay pwede dito makuha basta masipag ka lang. Yan lang naman yung nagpapatatag sa atin ang salitang masipag kasi kapag wala ka nito di ka talaga makakapag-survive. So dito nagsimula na kaming mangilaw at naghiwa-hiwalay na kaming 4. At dahil nga wala akong dalang pana, nanguha na lang ako ng mga shell na pwedeng makain at syempre mga kasag na pwedeng makuha lang gamit yung kamay natin. Medyo nahirapan nga ako sa part na ito dahil may dala akong cellphone pero sige lang kaya lang natin ito. Halos mga ilang taon na rin yung last kong pangingilaw dito sa dagat mga kapobre at sobrang saya ko ngayon dahil sa wakas nagawa ko na ulit ito. At ang nakakatuwa pa, bumalik ako dito na may dalang kamera para kunan lahat ng mga experience namin dito sa dagat. Ito na po pala lahat ng mga nakuha ko pagkalipas ng isang oras at habang ako ipapunta sa kuya ko, sinalubong ako ng mga saang na shell kaya kinuha ko muna ito bago ako sumama sa kanya. Ang ganitong shell nga po ay mahirap hanapin kaya napakaswerte muna kung makakita ka nito. Pagkarating ko sa kuya ko, may nakita siyang tabugok na tinatawag sa Tagalog na pugita. Kaso maliit po ito. Alam nyo ba na masarap itong kainin dahil hindi ito matigas? Alam nyo ba na ito po yung kinukuha ng papa ko noong kami ay mga bata pa? At halos araw-araw si papa nangunguha nito dahil ito lang po kasi yung hanap buhay namin dati hanggang sa makapagtapos kaming lahat sa pag-aaral. Marami po akong alaala sa pugita dahil kami mismo ang naglalako nito sa tuwing may nakukuha si papa. Pero kapag walang nakukuha si papa, wala kaming makakain. Sobrang hirap po talaga ng buhay dati pero ganun pa man hindi pa rin sumuko yung mga magulang namin. Kaya hindi rin kaming susukong abutin yung mga pangarap nila para sa amin. Wala kaming karapatang mapagod kung mismo yung mga magulang namin ay nagsusumikap para sa amin. Dahil dyan lahat ng mga paghihirap nila ay nasuklian din sa pamamagitan ng diploma at ngayon patuloy pa rin kami sa buhay na makahanap ng magandang kinabukasan para sa aming pamilya. Kaya tandaan nyo, hindi hadlang ang kahirapan kung ikaw ay may pangarap na gustong maabot. Alam natin mahirap pero kinakailangan magpursige tayo dahil ito lang yung paraan para iangat yung pamumuhay natin. Huwag tayong mawala ng pag-asa kung mabagal man ang pag-usad ng buhay natin dahil walang bagay na madali lang nating makukuha. Lahat yan ay pinaghihirapan ng maigi kaya napaka-importanting maging kontento tayo sa buhay na meron tayo ngayon at palagi mong isama ang Panginoon sa lahat ng journey natin para maging successful tayo sa buhay. Tandaan mo na sa atin ang desisyon kung paano natin gawin yung mga bagay na gusto nating gawin at nasa ating kamay ang mga magagandang kinabukasan. Huwag nating limitahan yung mga bagay na kaya nating gawin as long as ito ay hindi nakakasira ng iba at sa inyong kinabukasan. Gawin lang po natin ito ng may determinasyon at gabay ng Panginoon. So dito naman mga kapobre, nagpatuloy lang kami ng kuya ko sa pangingilaw ng isda. At dahil nga maraming danggit dito, nag-focus nga kami manguha nito. Kung napapansin nyo mga kapobre, medyo maliit pa yung mga danggit dito. Pero para sa amin okay na po ito dahil ulamin lang namin at hindi ibibinta sa palengke. Sabi nga ni Brad Jojo, ngayong buwan di pa kalakihan ng mga danggit. Pero sa susunod na taon sa buwan ng February, lalaki na daw ito at siguradong marami ang mga taong mangingilaw dito sa Gasa. Ang ganitong hanap buhay nga mga kapobre ay sobrang hirap dahil may mga pagkakataong umuulan at sobrang lakas pa ng hangin. Sobrang ginaw po dito mga kapobre kaya mas mabuting may dala kang makakapal na damit. Dito mga kapobre, binuksan ng kuya ko ang nakita niyang sea urchins at nag-food trip muna kami nito dahil sobrang sarap po kasi at ang tamis pa. Dito naman mga kapobre, umuwi na kami dahil sumasakit na po kasi yung mga mata namin at alas 3 na pala ng madaling araw ngayon. Ganyan po talaga kahirap ang ganitong pamumuhay dahil kinakailangan mo muna talagang magsakripisyo para makaulam ng libre. Pero sabi ko nga kanina, tiyaga lang ang puhunan kapag gusto mo makadiskarte ng ganitong ulam. So dito mga kapobre, finally nakauwi na tayo ng bahay at inilipat na kaagad yung mga nakuha namin sa Tupperware dahil dadalhin po kasi namin ito sa bahay ng ate ko para doon lutuin. Gusto nga ho namin sana mag food trip nito ngayon kaso hindi na talaga kaya ng aming mga katawan dahil inaantok na talaga kami at nanghihina. Pero okay lang, importante may ulam na kami sa isang buong araw. So hanggang dito na lang tayo sa video ito mga kapobre. Maraming salamat sa pagtapos ng video ito. Bye bye!